Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Matt. Ngayong araw tuturuan ko kayo kung ano ang mga dapat na isali o isama sa inyong review bilang paghahanda sa paparating na Board Licensure Examination for Professional Teachers. Unahin natin kung ano ang madalas na lumalabas ngayon sa board exam na reviewin. Bakit? Kasi yun ang madalas na pinapansin, kaya yun rin ang unang bibigyan natin ng pansin. Sa mathematics majorship, madalas mayroong tinatanong about evaluating or simplifying expression, kung saan pagdating sa ating majorship, hindi mo kailangan o hindi ka required mag-manual computation. Hindi tulad sa Gen Ed or Gen Ed Math. Bakit kailangan mong matutunan kung paano mag-simplify ng expression o mag-evaluate ng expression gamit ang inyong mga scientific calculator? Unang-una, hindi may iksi ang expression na ibinibigay na tanong sa board exam at ang choices ay halos magkakapareho. Nagkakaiba lang sa mga sign. Kaya para siguradong makuha natin ito at hindi ka magkamali at maraming oras na magamit sa pag-simplify, i-caltech mo na lang. Tandaan, kapag binigyan kayo ng tanong sa board exam kung saan kailangan nyong mag-simplify ng expression, ang gagawin nyo dyan ay kokopyahin lang ang expression at hahanapin kung saan magmamatch ang result ng expression na kailangang isimplify sa given choices kapag nag-guess kayo ng value sa variables. Binigyan kayo ng tanong sa board exam kung saan you are going to simplify the quantity of 2x minus 3y minus the quantity of 8x plus 6y plus 4. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Paano natin yan sasagutan gamit ang inyong mga scientific calculator? Yan ang aking ituturo at pag-uusapan natin ngayon. Kaya pakikuha ng inyong mga scientific calculator. Una, para mabuksan ang inyong mga scientific calculator, pindutin lamang ang on button. Pangalawa, ang mode. Pangatlo, ang 1 for computation. Ngayon, kailangan nating ilagay yung kailangan natin na isimplify, which is the quantity of 2x minus 3y minus the quantity of 8x plus 6y plus 4. Para malagay natin yan, pindutin mo lang itong open parenthesis, 2 alpha close parenthesis para malagay yung variable na x, minus 3 alpha SD para malagay naman yung variable na y. Close parenthesis, minus sign button, open parenthesis, 8 alpha close parenthesis para malagay ulit yung variable na x plus 6 alpha SD para malagay ulit yung variable na y plus 4 at close parenthesis. Ngayon, nalagay na natin yung kailangan nating i-simplify. Ang sunod naman natin na ilalagay ay yung given choices. Para malagay yon, kailangan nyo munang pindutin itong alpha integral. Ano ang purpose ng alpha integral? Ang purpose niyan ay to separate. Unahin natin ilagay itong letter A, which is negative 6x minus 9y plus 4. Pindutin mo lang itong minus sign button, 6 alpha close parenthesis minus 9 alpha SD para malagay yung variable na y plus 4. Sunod, ilalagay naman natin yung letter B. Para malagay yon, kailangan mo ulit pindutin itong alpha integral. Minus 6 alpha close parenthesis minus 9 alpha SD minus 4. Pindutin ulit itong alpha integral para malagay yung letter C. 6 alpha close parenthesis minus 9 alpha SD para malagay yung variable na y minus 4. At panghuli, ilalagay naman natin yung letter D. Pindutin ulit itong alpha integral 6 alpha close parenthesis plus 9
alpha SD para malagay yung variable na y minus 4. Ngayon, nalagay na natin yung kailangan nating i-simplify at ang given choices. Ang sunod natin gagawin ay mag-guess tayo ng any value ng ating variables na x and y. Bahala kayo kung ano ang gusto nyong ilagay na value ng x at y. Paano natin yan magagawa? Pindutin nyo muna itong calc button o calc function. May makikita kayo dyan na constant dito sa may baba. Huwag nyo lang papansinin. At meron rin kayong makikita dito na tinatanong kung ano ang value ng x. Dito, ilagay nyo kung ano ang gusto nyong ilagay na value ng x. Bahala kayo magdesisyon. Para sa akin, ilalagay ko ang value ng x ay 6. Pagkatapos, pindutin mo itong equal sign button. Ngayon naman, tinatanong naman tayo kung ano ang value ng ating y. Bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay na value ng y. Ang ilalagay ko ay 4. Pagkatapos, pindutin mo itong equal sign button. Ang value ng expression na kailangan nating i-simplify na ating nakuha ay negative 76. Tandaan nyo, negative 76. Tandaan nyo kung ano yung nakuha nyo sa expression na kailangan nyong i-simplify. Kasi ito ang magiging daan para mahanap nyo yung tamang sagot sa given choices. Negative 76 ang nakuha natin. Sunod, pindutin nyo yung equal sign button para tingnan natin kung mag-match ito sa letter A. Pindutin mo yung equal sign button. Ang lumabas ay negative 68. Ibig sabihin, yung letter A ay hindi tamang sagot. Kaya i-eliminate na natin yung letter A. Pangalawa, pindutin mo ulit yung ating equal sign button. Tingnan natin kung mag-match sa letter B. Ang lumabas ay negative 76. Ibig sabihin, yung letter B ay possible na maging tamang sagot o tamang sagot talaga. Take note, yung letter B ay nag-match doon sa ating expression, yung letter B. Pero kailangan nating i-check sa iba pa ang choices. Tingnan natin sa letter C. Pindutin mo ulit itong equal sign button. Ang lumabas ay negative 4. I-eliminate mo na ang letter C kasi hindi ito ang tamang sagot. Pindutin mo ulit ang equal sign button to check for letter D. Ang lumabas ay positive 68. Ibig sabihin, yung letter B ang tamang sagot kasi nag-match yung result na nakuha natin sa expression na kailangan nating i-simplify sa given choices. Ganun lang kadali mahanap ang tamang sagot gamit ang ating mga scientific calculator kapag tayo ay pinag-simplify ng expression. Malinaw na po ba? Let's have another example. Let's simplify 2x minus open brace 3y minus open bracket 5x minus the quantity of 7y minus 6x close bracket close brace. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Tulad ng ginawa natin sa ating unang bilang, ang gagawin lang naman natin dyan ay kopyahin ulit yung given expression. Yan ang una nating gagawin. Pindutin mo ulit itong 2 alpha close parenthesis para malagay yung variable na x minus sign button. Kung mapapansin nyo, ang nakalagay ay open brace. Ang gagawin natin dyan, since wala tayong open brace dito sa ating scientific calculator, ang ilagay mo lang ay open quantity or open parenthesis.
parehas lang yan. 3 alpha SD para malagay yung variable na y minus, since wala tayong open bracket, pindutin mo ulit itong open parenthesis or open quantity. 5 alpha close parenthesis para malagay yung variable na x minus sign button, open quantity or open parenthesis. 7 alpha SD para malagay yung variable na y minus 6 alpha close parenthesis para malagay yung variable na y, then close parenthesis, since may close bracket, pindutin mo ulit yung close parenthesis, at may isa pa na close brace, pindutin mo ulit itong close parenthesis. Yan ang inyong gagawin para malagay yung kailangan nyong isimplify na expression. Ngayon, ang sunod natin gagawin ay ilagay naman natin yung given choices. Tulad ng una nating ginawa, kailangan nyong pindutin ang alpha integral para malagay yung letter A. Pang-separate ang alpha integral. Negative 13x alpha close parenthesis para malagay yung variable na x plus 10 alpha SD para malagay yung variable na y. Sunod, para malagay naman yung letter B, pindutin mo ulit itong alpha integral. 13 alpha close parenthesis para malagay yung variable na x plus 10 alpha SD para malagay yung variable na y. Alpha integral ulit para malagay yung letter C, 13 alpha close parenthesis para malagay yung x minus 10 alpha SD para malagay yung variable na y. At panghuli, ilagay naman natin yung letter D. Pindutin mo ulit itong alpha integral. Negative or minus sign button, pindutin mo. 13 alpha close parenthesis minus 10 alpha SD. Ngayon, nalagay na natin yung kailangan nating ilagay na need to simplify at given choices. Ang sunod natin gagawin ay mag-guess tayo ng any value ng ating variables na x and y. Para malagay natin yan, pindutin mo muna itong calc function o calc button. Ang value ng ating x na ilalagay ay bahala kayo kung anong gusto nyong ilagay. Sa akin, ang ilalagay ko, ang value ng aking x ay 5. Pagkatapos, pindutin mo itong equal sign button. Sunod, ilalagay naman natin yung value ng y. Para sa akin, ang ilalagay ko na value ng y ay 9. Pindutin mo ulit ang equal sign button. Ang value na nakuha natin sa ating expression ay negative 25. Yan yung nakuha natin. Ito yung magsisilbing guide para mahanap natin kung alin ang tamang sagot sa given choices. Ang nakuha ko ay negative 25. Sa inyo, mag-iiba yan kung hindi tayo magkapareho ng nilagay na value ng variable. Pero kung yung value ng variable na nilagay mo ay kapareho ng value na nilagay ko, expect mo na ang magiging value dito ay negative 25. Since negative 25 yung nakuha ko, yan yung magiging kong guide para mahanap yung tamang sagot. Let's see kung magmamatch siya sa letter A. Pindutin mo lang itong equal sign button. Ang lumabas ay positive 25. Ibig sabihin, yung letter A ay hindi pwedeng maging tamang sagot o hindi talaga tamang sagot. Kaya i-eliminate na natin yung letter A. Tingnan naman natin yung letter B. Pindutin mo ulit itong equal sign
button. Ang lumabas ay positive 155. Masyadong malayo, kaya i-eliminate mo na ang letter B kasi hindi ito ang tamang sagot. Let's see for letter C. Ang lumabas ay negative 25. Ibig sabihin, itong letter C ay ang tamang sagot. Pero i-check pa rin naman natin yung letter D kung mag-match. Ang lumabas ay negative 155. Ibig sabihin, yung letter D ay hindi tamang sagot. Kaya, confirm na ang letter C talaga ang tamang sagot. Kaya yan yung isagot nyo sa actual board examination. Another example. Evaluate the quantity of x squared minus 5x plus 6 over x squared plus 3x minus 10. Ito ba ay letter A, B, C, or D? Katulad ng unang dalawa na ating ginawa, ang gagawin lang natin dyan ay kukopyahin lang natin yung kailangan nating i-evaluate. Pindutin mo lang itong fraction form, then ilagay mo kung ano ang nasa taas. Pindutin mo itong open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x. Pindutin mo itong x na mayroong 2 sa taas minus 5 alpha close parenthesis para malagay yung variable na x plus 6 then close parenthesis. Ngayon nalagay na natin kung ano ang nasa taas, ang ilalagay naman natin ay kung ano ang nasa ibaba. Pindutin mo lang itong right side button. Then open parenthesis alpha x raised to 2 plus 3 alpha close parenthesis para malagay yung variable na x minus 10. Then close parenthesis. Then pindutin mo lang itong right side button. Para malagay natin yung given choices, pipindutin natin ay itong alpha integral. Unahin natin yung letter A. Kung anong nakalagay sa letter A, yun lang rin ang ilalagay natin sa ating mga scientific calculator. Pindutin mo itong fraction form, then open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x, plus 5 close parenthesis. Pindutin itong right side button para mapunta dyan sa baba, then open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x, minus 3 at pindutin mo itong close parenthesis. Then pindutin mo ulit itong right side button para mapunta ka dyan sa may gitna ng bar. Pindutin mo ulit itong alpha integral para malagay natin yung letter B. Gayahin mo lang kung ano ang nasa letter B. Pindutin mo ulit itong fraction form. Then open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x minus 3 then close parenthesis. Then pindutin mo itong right side button para mapunta ka dyan sa ibaba. Yan. Ilagay mo lang kung ano ang nasa ibaba. Open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x minus 2 close parenthesis. Pindutin ulit itong right side button, alpha integral para malagay natin yung letter C. So ulit, fraction form. Then open parenthesis, alpha close parenthesis para malagay yung variable na x minus 3 close parenthesis right side button alpha x plus 5 close parenthesis. At pindutin mo ulit itong right side button. Since hindi ko mailalagay yung letter D kasi sinubukan ko na ito na
hindi mailalagay kasi mayroong limit lang ang ating scientific calculator, wag muna nating ilagay yung letter D. Yung letter A, B, and C muna yung ating ilalagay. Titingnan natin kung may magmamatch sa result na makukuha natin sa kailangan nating i-evaluate. Kapag may nag-match, ibig sabihin, nasa letter A, B, and C ang tamang sagot. Kahit wag na nating itry yung letter D kasi alam ko, proven and tested, na mali na yan. Alam ko yan na magiging mali na yan o hindi yan magiging tamang sagot. Kaya, ang sunod natin gagawin, since nalagay natin yung kailangan nating i-evaluate at yung given choices na letter A, B, and C, pindutin mo itong calc function o calc button para malagay yung value ng variable na x. Bahala kayong ilagay kung ano ang gusto nyong value ng variable na x. Mamili kayo. Bahala kayo. Sa akin, lalagay ko yung value ng x ay 79. Pagkatapos, malagay ko yung value ng x, variable na x, pipindutin ko itong equal sign button. Ang lumabas sa kailangan kong evaluate kapag ang value ng x ay 79 ay 19/21. Yan yung nakuha ko. Ito yung magsisilbing guide para mahanap ko yung tamang sagot sa letter A, B, C, and D. Tatry natin sa letter A kung mag-match ang result. 19/21 ang lumabas. Ang lumabas sa letter A ay magkabaliktad o baliktad. Ibig sabihin, yung letter A ay hindi tamang sagot. Kaya i-eliminate na natin yung letter A. Try natin sa letter B kung mag-match. Ang lumabas ay 76/77. Ibig sabihin yung letter B ay hindi tamang sagot. Kaya i-eliminate na natin yung letter B. Let's see for letter C. Ang lumabas ay 19/21. Nag-match. Ibig sabihin, ang tamang sagot ay ang letter C. Kahit hindi na natin subukan yung letter D na ilagay, sigurado ako na letter C ang tamang sagot kasi nag-match. Kaya sa actual board examination, ang isagot nyo ay letter C kasi yun ang nag-match. Malinaw na po ba?